Sa lahat ng mga naging bayani ng ating bansa, isa si Jose Rizal sa may pinakakumpletong dokumentasyon ng kanyang buhay. Ngunit gaano man kadami ang mga iniwan niyang alaala, tila marami pa rin mga nakatagong kwento sa maikling buhay ni Rizal. Minsan ako nagkaroon ng pagkakataong tumapak sa mga lugar na binisita ng ating pambansang bayani, partikular ang Paris. Sa tinuguriang City of Lights, umusbong ang mga bagong kaisipang nakaimpluwensya sa 28 taong gulang na Rizal noong 1889. Dito rin nabuo ang isa sa kanyang pinakamatatag na pagkakaibigan, ang samahan nila ni Juan Luna, Felix Hidalgo, at Trinidad Pardo de Tavera. May pangalan pa ang grupo nila, Los Indios Bravos. Madalas sa mga sulat naman ng lola ko, si Juliana, palagi siyang nagluluto ng mga Filipino foods o lutong bahay. At iniimbitan niya lahat ang mga Filipino. So madalas sa mga notebooks niya nakalagay, kumain dito si Rizal, madalas si Rizal. Tapos kumain si ganito, si ganyan. Sinusulat niya lahat ng guest list niya. At kahit mahigit 100 taon na nakaraan, maraming naitagong mga litratong patunay sa kanilang masayang samahan. Sa panahon na may tuturing na isang luho ang pagkuha ng litrato, maswerte ang binatang Rizal na meron siyang mga kaibigang may kaya. 1, 2, 3, walang gagalaw, go! 1. Ayon ito kay Uro de la Cruz, isang direktor at photography enthusiast. Nagkataon talaga na nung dumating sila noong mga 1890, nandun yung ating mga ilustrados sa Paris, sa Europe. Yun yung parang pagsabog ng bagong technology na nasa pagitan na ng glass at saka plastic yon, na halos pwede mo nang dalhin ang camera kahit saan. Kaya dati puro mga studio or sa sala ng mga mayayaman. Mga mayayaman lang kasi ang nakakapagpakuha ng litrato, mga ilustrado. Ilalagay mo yung ganyan yung camera na yan. Tapos, yung subject na nandiyan sa harap, ifo-focus natin, titingnan natin. Bubuksan mo muna yung lente. Yan, kabukas na yan. Tapos, makikita mo ngayon yung image ng kukunan mo dito sa likod. Bukod sa mahalang kamera, hindi pala madali kumuha ng isang litrato noon. So, yung mga nagpo-post na mga subjects, no? Hindi sila pwedeng gumalaw, sabi mo. Bakit? Ang subjects ay hindi pwedeng gumalaw dahil mabagal pa yung sensitivity, mababa ang sensitivity ng film. Kung minsan, kailangan mo ng 1 minute. Kaya, pag gumalaw ka, magbablur yon. Kaya ang problema doon sa mga litrato nila, although masaya at picnic yung mga yan, mukhang lahat tense. Mahirap man mag-pose sa harap ng kamera noon, tila naging isa itong katuwaan para sa grupo ni Rizal. May litrato silang kunyaring lasing ang barkada. At meron pa silang mga litratong naka-costume bilang modelo sa mga obra ni Juan Luna. Yun lang tiyaga na malamang kinuna niya muna yung litrato, ganito itsura ninyo, bago niya ipininta. Doon mo lang nakikita siguro yung pagiging malapit nila magkakaibigan eh. No? Uy, mag-loko naman dito para sabi mo, biso babae ka, sinuna, lagi ni Cleopatra and everything. Ito si Nelly Busted na naging girlfriend Bawat ni litrato Rizal. may natatanging kwento, lalo na ang litratong ito sa bahay ng mga Pardo de Tavera sa Paris. Ang paborito kong litrato ng ating pambansang bayani. May kakaibang suot sa ulo at may ngiti sa labi na tila katulad ng ibang pamosong ngiti sa kasaysayan o sining. May misteryo, tulad ni Mona Lisa. Actually, pilyo eh. Parang may ginawang... Parang hindi niya siniseryoso yung okasyon. Parang meron siyang ginawa. Is trying to communicate doon sa labas. Ha? Diba parang...
kakaintindihan tayong dalawa, ha? Ha? Alam mo na, yung ganun. Sa tingin ko, yun ang malaking blanco at yun ang magandang pag-isipan. Ano yung kino-communicate doon sa labas? Sino to? One, two. Sa panahong hindi pa raw usong ngumiti sa mga litrato, ano kaya ang dahilan sa likod ng ngiti ni Rizal? Dito sa Legazpi Organic Market sa Makati, hinanap ko ang kasagutan sa likod ng misteryosong litrato ni Rizal. Andito kasi si Mara, ang apo sa tuhod ng isa sa mga matalik na kaibigan ni Rizal, si Dr. Trinidad Pardo de Tavera. Tulad pala siya ng kanyang pamosong lolo na may hilig sa halaman. Si Mara kasi ang nag-umpisa ng organic market dito sa Makati. Kung alam ng lolo mo, si Trinidad Pardo de Tavera, itong ginagawa mo, ano kayang iisipin mo? Sasabihin niya, hindi lumayo sa ugat ang apo ko. Kasi siya din ang nagtuturo ng agriculture. Isa siya sa mga founders ng Los Baños, UP Los Baños. Isa rin siya sa nagpo-protect sa mga tribal people. Bukod sa hilig sa mga natural na produkto, ipinamana rin ng kanyang lolo ang mga kwento ng pagkakaibigan nila ni Rizal. Mga kwentong matatagpuan dito sa Pardo de Tavera Collection sa Ateneo, kung saan karamihan sa mga gamit ni Rizal ay maingat na naitatago. Kabilang na ang lamparang ito na ginamit ni Rizal sa mga huling araw niya. Ngunit hindi lang pala lampara ito. Ano pala siya? Food warmer. Tsaka cooking stove. Cooking stove na maliit. Ayan siya kapag tinatanggal ito. Oo. Tapos inexplain nga nila na inaalis ito lahat. Tapos nilalagay dito sa loob. Maingay pa. Ayan. Tapos dun niya siguro inikot yung papel at pinasok ulit. At ayun na, yung ultimo idyos. Kasi kung hindi... Espesyal ito para kay Mara dahil galing pala sa kanyang pamilya ang nasabing kalan na lampara. Binigay pala to ng aking lola, si Juliana Goricho Pardo de Tavera, kay Rizal. Hanggang sa huling araw niya, dala niya, no? Kaya yun ang aking unang naramdam was, wow, ang tagal ng kanilang pagsasama hanggang sa bagay na yan, di ba? Magkaibigan mula pagkabata hanggang sa mga huling araw ni Rizal. Saksi rin ang mga Pardo de Tavera sa panahon kung kailan minsay umibig si Rizal sa Paris. Mga pagkakataong nakunan raw mismo sa mga litrato. So, anong tingin mo dito sa expression ni Rizal dito? Parang hindi yung typical na nagpapadignify. Ni Rizal sa dalawang photograph na kasama ng pamilya ko, pareho yung expression niya, di ba? Hindi ko alam sa Tagalog ano yung smirk. Parang ngiti, na hindi mo maintindihan, di ba? Pilyo. Parang pilyo, parang may pinaplanong malikot or pilyo, di ba? Nalaman naming siya pala ang maaaring dahilan kung bakit may ngiti sa mga labi ng ating bayani. Kasama ni Rizal sa larawan si Nelly Busted. Si Nelly Busted ay anak ng isang mangangalakal na nag-asawa ng Pilipina. Nelly Busted ay kalahating Pilipina. Isa rin ito siguro kapag attract kay Rizal. Dahil kahit sabi mo puti siya, kapwa Pilipina. Edukada, matalino at magaling sa eskrima, literatura at sining, si Nelly ay madalas bisita sa bahay ng mga Pardo de Tavera. At doon sila nagkikita ni Rizal. Kasi parang family friends, madalas nandun yung family. So within that small circle, parang sila rin ang nagliligawan, no?
Si kaibigan ni Rizal na si Juan Luna ay na pangasawa niya si Paz. Kaibigan ni Rizal yung mga kapatid ni Paz, no? Yung patalik naman na kaibigan ni Paz na si Nelly Busted ay niligawan naman ni Rizal. Oo nga. At pati si Antonio Luna na kapatid ni Juan Luna, niligawan din si Nelly. Ang alam ko is dahil si Rizal mahilig tumingin sa magaganda. At dahil palaging nasa bahay ng mga Pardo de Tavera ang pamilyang Busted, siguro doon nag-umpisa ang paghahanga niya kay Nelly. Pero hindi lang pala si Rizal ang humanga sa dalaga, kundi pati ang kaibigan niyang kapatid ni Juan Luna na si Antonio Luna na magiging revolusyonaryong general ng Katipunan sa atin. Ngunit sa Paris noong taong 1889, si Antonio ay tila isa lang ordinaryong binatang na in love. Ang problemang malaki ay si Antonio Luna, nililigawan niya si Nelly. Ito ay naging bunga lang ng sandaling away ng dalawa. To the point na may isang panahon na nalasing si Antonio Luna, hinamon niya ng duelo si Rizal dahil ininsulto daw. Pero may mga nag-intervene na medyo malalamig ang ulo at natigil yung away. Matapos ang ilang linggo, ilang buwan, sumulat si Luna kay Rizal at sinabi nga na nung una sinasabi mo hindi mo nililigawan si Nelly. Ngayon, kung nililigawan mo siya, ako atras na. Lumalim ang pag-ibig ni Nelly at ni Rizal at may mga haka-hakang palihim raw silang ikinasal. Tapos sa isang picture na meron din ako na sila rin nag-post pero walang costume, yung ginawa namin magnified yung picture ni Rizal, napansin namin na may sing-sing ang daliri niya na wedding band. So sinasabi nga noon, may nagsabi na, baka nag-asawa si Rizal that time. So maaring nagpakasal sila ng sikreto? Maari, o baka mga mga sort of parang papel or sige, magka-boyfriend, girlfriend na tayo, ito yung sing-sing, baka ganon, no? Ngunit magiging panandalian lang pala ang kanilang kasiyahan dahil may mga kaganapan sa France na tila magbubura sa ngiti ng ating pambansang bayani. Nalalapit na ang ika-150 anibersaryo ng pagsilang kay Rizal. Hindi tulad ni Bonifacio at maging kuya ni Rizal na si Pasiano na parehong may iisang litrato lang. Si Rizal sagana sa bisyual na alaala ng kanyang pagkatao at ng mga naging kabarkada niya sa Europa tulad ng mga tinawag niyang Los Indios Bravos. Ngunit marami pa rin mga kwento ang hindi alam ng marami tungkol sa kanyang buhay at sa buhay ng mga nalalapit sa kanya. Mga kwentong tila masisilip natin sa kanyang mga litrato. Taong 1889 na mahuli ang tila Mona Lisa smile ni Rizal. Kabilang sa litrato ang nooy anak na may-ari ng mga negosyo sa Escolta, si Paz Pardo de Tavera na asawa ni Juan Luna, tanyag na pintor at matalik na kaibigan ni Rizal. Si Felix Hidalgo, isa ring kaibigan ni Rizal at sikat na pintor na Pinoy sa Europa. At sa tabi ni Paz, may isang mistisa na tila mahinhin. Siya si Nelly Busted. Sa lahat na naging kasintahan ni Rizal sa Europa, si Nelly lang ang alam ng mga historiador na muntik nang maging asawa ni Rizal. Hindi lang malinaw sa larawan kung magjowa na rito ang dalawa. Maliban kay Paz, nasa pagitan pa nila ang ina ni Nelly. At pati kapatid ni Nelly tila nakabantay. Ngunit ako mismo naniniwala na habang nag-ahanda ang potograpo nito, nagkatinginan si Rizal at si Nelly. Baka kinindatan pa na magiging bayani.
At sa sandaling kukunan na sila, nagkahiwalay ang tingin. Laglag na ang puso ni Nelly. Si Rizal naman parang alam niyang epektibo pa rin ang kanyang kamandag. I think they became lovers also, to the point talaga na hiningi talaga ni Rizal na pakasalan si Nelly Bosted. Ngayon, kailangan din natin intindihin ang sitwasyon ni Rizal dito. No? Kasi hindi ko alam kung bago matapos na nasa Paris si Rizal, ay nakatanggap na siya ng balita na ikinasal na si Leonor Rivera. No? Kung gusto mo gamitin ang term natin ngayon, rebound ni Rizal tong si Nelly Bosted. Si Leonor Rivera ang kasintahan ni Rizal sa Pilipinas na hindi na makahintay at nagpakasal na sa iba. Isang malaking kabiguan para kay Rizal habang siya'y nasa Europa. Si Rizal naman at si Nelly naudlot ang sanay pag-iisang dibdib. Protestant si Nelly Bosted, no? Na bago man tayo magpakasal ay sumunod ka mula sa yung Kristyanismo. Yun ang hindi mabitawan ni Rizal. Nang dumating ang panahon na pwede niyang pakasalan ang isang mayamang pamilya ng mga Bosted sa kondisyon na bibitawan niya ang Catholic faith niya, hindi niya ito ginawa. Nang mabasted si Rizal, umalis na siya ng France at hindi na sila nagkita muli ni Nelly. Hindi lang ito ang malungkot na kwentong nakalakip sa mga litrato. Madalas ring makita sa mga larawan ang kabarkada ni Rizal at sikat na artist na si Juan Luna at ang mayamang asawang si Paz. Si Paz, parang namahal niya si Luna dahil parang he was the idol of Philippine spirit and culture, di ba? Si Luna naman, sa tingin ko, namahalan din niya si Paz because parang nakita niya ito yung paraan na makakabuhay siya sa Paris ng matagal. Sa mga litrato ng masasayang tagpo ng grupo, hindi mo aakalain na magkakaroon ng malalim na hidwaan ang mag-asawang Paz at Juan. Stupid ka! Hindi ka nag-iingat! Hindi ka nag-iisip! Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Yan ang sinasabi mo. Kaya nga anong nangyari sa ating anak? Dahil hindi ka nag-iingat. Lahat na lang, puro kapalpakan ang ginagawa mo! So yung nag-umpisang parang samaan ng loob nila dahil yung kanilang bunsong anak na babae ay namatay. So doon nag-umpisa yung bintangan, ikaw may kasalanan, ikaw may kasalanan. So madalas sinasaktan niya si Paz. Ilang taon lang matapos kunan ng kanilang litrato ay mamamatay si Paz at ang kanyang nanay sa kamay ng matalik na kaibigan ni Rizal. Playboy man siya natapos ang buhay ni Rizal na walang bahid ng skandalo. Iba si Juan Luna. Maski sa opera tungkol sa kanya, ang kwento ng tagumpay niya sa Europa ay may kahalong lamat ng isang krimen. Sa taong 2006, ginanap ang operang Spoliarium sa National Museum sa harap ng sari-saring VIP. Dito ay pinalabas ang pagpatay ni Luna sa kanyang asawa na si Paz at kanyang biyanan, si Juliana Pardo de Tavera y Goricho. Still think Juan Luna is a hero? Oh, he's a great painter. But didn't he get away with murder? Nanood din si Mara at ang kanyang ina, si Dr. Mamita Pardo de Tavera.
Apo ni Trinidad na kaibigan ni Rizal. Isang taon lang ito bago yumao si Ginang Mamita. Oh, hi. So how did you find it, Ma'am? This is the truth. He was a man of violence. Okay. How did you feel while you were watching it? Well, hearing stories that I've heard many, many times. So it was true to the stories you heard? You agreed with this version? This version, yeah. He was a great artist, but he was a man of violence. It's good to face the reality of our history. That's right. Yes. Thank you. Ibang bersyon ang nais maalala ng iba, lalo na ang mga kamag-anak ng mga Luna. In fact, the history books, kung titignan nyo, ang nangyari doon, nagkulong kasi sa kwarto yung mother-in-law ni Luna and his wife. And in the fit of anger ni Juan Luna, he was banging on the door. Mama! Let me in. Mama! Buksan niyo dito! Buksan niyo! Ang unang purpose was para pag-usapan na yung trip, pero later on, since nag-lock, nagkulong, no, pent up yung anger ni Juan Luna. Buksan niyo! And as far as I know, yung shooting was all accidental. Ang purpose niya was to unlock the door. So binaril niya yung pinto, not knowing may tatamaan siya sa kabilang side. Kahit anong bersyon ng paniniwalaan, ang tiyak, dito nagwakas ang masasayang araw na magkakabarkadang Pilipino sa Paris. Nang pumanaw ang mag-inang Pardo de Tavera noong 1892, ipinatapon naman si Rizal ng mga Kastila sa Dapitan. 4 na taon si Rizal sa Dapitan, ngunit wala siyang litrato sa panahong yun. Sayang, dahil sa Dapitan siya naging guro, doktor ng masa at kasintahan ng isang Josephine Bracken. Ang sumunod na lang na litrato ay ito, ang kanyang pagkamatay sa Luneta noong Disyembre taong 1896. Dito siya naging martir at bayani. Kaya swerte na lang tayo ngayon na uso na ang photography sa Paris noong nandoon si Rizal. May katibayan tuloy tayo na bukod sa pagiging bayani, alam din natin na siya ay naging masayahing tao, palabiro, at maaari pang naging pilyo. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.